Sa akin po ang pagkakulong dito, mga 70 na po, 70 ang bill na nagawa ko. Isusulong ko ito upang maging batas diyan sa Senado kasama ng aking mga kasamahan. Ako po si Pastor Apollo Kibuloy, number 53 sa inyong balota. Now I see a POV. Open my eyes to your reality. Take me where I'm meant to be. Show me life like everybody dancing. Dito sa Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kabatid and welcome na naman sa isang bagong episode dito sa Factbusters PH. Babasahin natin ang Kawikaan, Kapitulo 29, versikulo 2. Ganito po ang ating mababasa. Pagka ang matuwid ay dumadami, ang bayan ay nagagalak. Ngunit pagka ang masama ay nagpupuno, ang bayan ay nagbubuntong hininga. Dito po sa ating nabasa, napakaliwanag, mas maganda pala talaga kung ang ating bubutuhin ay yung tao na mabuti ayon sa Biblia, mga kababayan. Dapat matuwid po ang mamumuno sa ating bayan ayon sa Biblia. Kakatapos lang po mga kapatid ng eleksyon nung nakaraan, At nakapili na ang taong bayan kung sino ang mga mananalong mga senador. At alam naman po natin na isa po sa mga tumakbong senador ay si Pastor Apollo Kibuloy. At bakit tumakbo si Pastor Apollo Kibuloy sa pagkasenador? Ito panoorin natin. Magandang hapon po sa atin lahat. Pastor Apollo Kibuloy is running for Senator of the Republic of the Philippines. Kasi gusto niya maging part ng solusyon ng ating bansa. Ang focus po niya, bakit siya tumakbo? Dahil sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. It means yung focus ng kanyang platform of government is God-centered, Philippine-centered, and Filipino-centered na platform, lalo na sa legislation bilang isang senador. And ang priority po niya, number 1, is yung religious freedom. Naniwala po si Pastor Apollo Kibuloy that religious freedom is inviolable. It means kailangan ang government po natin should secure the holy grounds against state forces. Second, kailangan protektahan ang mga mahihirap, mga poor, particularly sa health, free medicine, fast medical services. Pastor Kibuloy will be the senator sa mga mahihirap, senator sa mga ordinaryong mga Pilipino, senador sa mga manggagawa. Madaling lapitan, willing makinig sa lahat ng problema ng taong bayan. And third, he will focus on education. He wants a massive quality education. And zero corruption. Makita naman natin, exhibit number 1 is the KOJC. Kung ano po yung ginawa ni Pastor Kibuloy sa KOJC, yung kingdom, yung sa Tamayong, and sa lahat sa buong mundo, yun ang gagawin po niya sa buong Pilipinas bilang isang senador. Of course, he will give voices to the IP, OFW, Tourism, and Transport Group. Thank you and good afternoon. Maraming salamat po. Sir, just your name, sir. Can we have your name? Attorney Mark Tolentino. A few moments later. Sa akin po ang pagkakulong dito, mga 70 na po, 70 ang bill na nagawa ko. Isusulong ko ito upang maging batas diyan sa Senado kasama ng aking mga kasamahan. Ako po si Pastor Apollo Kibuloy, number 53
sa inyong balota. Binabantayang maigi, hindi tayo makahinga ng maluwang sa ating demokrasya. Sa katotohanan lang, ang demokrasya natin ngayon parang wala na. At ako'y ipatuloy ninyong ipanalangin na pagkatapos ng mga hearing na ito, makikita ninyo kayong mga lahat ng naniwala ay maliliwanagan kayo pagkatapos nito. Sana before pa naliwanagan na kayo, sapagkat pagka ako'y dineclare na inosente ng korte, mapapahiya kayo kasama ng mga nag-akusa sa akin. Kaya manalangin po tayo. Ito yung dapat din sa Pilipinas. Huwag nating kalimutan ang Diyos na makapangyarihan ng gumawa sa atin. Huwag natin siyang kaligtaan. Pasalamatan natin siya sa lahat ng ating mga pagkakataong may buhay pa tayo. Ibigay natin ang lahat ng kapurihan at kapasalamatan sa kanyang lumikha ng lahat sa atin. Kasi kung wala tayong connection sa Kanya, itong lahat ng ating mga material, financial o politikang pinag-uusapan, wala pong mga kwenta ito. Mamamatay din tayo, haharap din tayo sa Kanya. Kaya huwag ninyong kaligtaan sa panahong ito ang ating dakilang may kapal. Ibigay natin ang lahat ng kapurihan at kapasalamatan sa Kanya na anuman ang pinagdadaanan natin. Kung tayo ay may mabuting puso, may mabuting kalooban, hindi niya tayo pababayaan. Tayo pa rin ang magtatagumpay sa huli ng ating mga buhay. At para sa bansang Pilipinas, naniniwala akong ang gabay ng dakilang Ama ay pagkakaloob niya sa bansang ito. Lalo na gagabayan kayo. Aba, grabe naman itong plano niya talaga, no? Okay, sige. Ang dami palang bills na kanyang isinulat habang siya ay nakakulong. Buti nga sa'yo, nakakulong ka na. But anyway, marami pala siyang plano para sa ating bansa. Pero, marami kayang boboto sa kanya? Sige nga, tignan nga natin. Ipapakita ko po sa inyo ang mga nanalo noong nakaraang eleksyon, no? Sa pagkasenador. Number 1, si Bongo. Pangalawa, si Bam Aquino. Pangatlo, si Bato de la Rosa. Pang-apat, si Erwin Tulfo. Number 5, si Kiko Pangilinan. Number 6, si Rodante Marcoleta. Number 7, si Ping Lacson. Number 8, si Tito Soto. Number 9, si Pia Cayetano. Number 10, si Camille Villar. Number 11, si Lito Lapid. At number 12, si Amy Marcos. At ika-ilan nga, si Apollo Kibuloy. Ika-31st place, mga kababayan. In fact, naungusan pa nga siya ni Luke Espiritu. Kaya tawang-tawa si Luke Espiritu O eto, panoorin natin. I also don't feel na natalo ko with 6.4 million. Ako lang ang natalo ko sa Apollo Kibuloy. Yay! Natalo ko sa Apollo Kibuloy. At least, natalo ko, 5 minutes na ba? Lala ko tuloy ang mga fake news na nakita ko sa internet. Kagaya nung isa, nanalo na daw si Apollo Kibuloy. Wala naman hindi naman yan nanalo. Busted yan! Sinungaling naman itong post na ito. Pati itong sa SMNI News Channel article na may pamagat na mga taga-Leyte naniniwala kay Pastor Apollo Kibuloy. Aba, grabe naman. Talaga bang ang mga taga-Leyte ay naniniwala kay Pastor Apollo Kibuloy? Tignan nga natin sa resulta, mga kababayan. Dito po sa halalan 2025 results sa Leyte Region 8 as of May 15, 2025 na mula po ito sa 99.95% ng election returns ay heto po ang resulta. Top 1 po si Bongo, pangalawa si Bato de la Rosa, pangatlo si Bam Aquino, pang-apat si Amy Marcos, pang-lima si Erwin Tulfo, pang-anim si Rodante Marcoleta, pang-pito si Camille Villar, pang-walo si Tito Soto, pang-siyam si Benhur Abalos, pang-sampu si Ping Lacson, pang-11 si Abby Binay at pang-12 si Bong Revilla. At si Apollo Kibuloy ay ika-26 na pwesto. Naku naman, naniniwala ba? Hindi. Ang mga taga-Leyte po ay hindi naniniwala kay Apollo Kibuloy kasi talo po siya sa Leyte, mga kababayan. Kaya itong sinasabi ng article na ito, busted yan! Nako
At dahil natalo siya mga kapatid, pinapamanual recount niya ang lahat ng mga boto. Grabe talaga. Kasunod ng mga ulat tungkol sa umano'y anomalya at irregularidad sa katatapos lang na bilang Pilipino 2025, nanawagan ang nakakulong na si Pastor Apollo Kibuloy na tumakbong senador na magkaroon ng manual recount ng mga boto. Sa pahayag ng spokesperson niyang si Attorney Israelito Torion, sinabi niyang layon lang daw nitong palakasin ang proseso ng eleksyon. Gagawin daw nila ang lahat ng legal na hakbang para siguruhin ang integridad ng bawat boto. Pang-31 si Kibuloy sa senatorial race na may higit 5.5 million votes base sa partial and unofficial count. Pero sabi ng COMELEC, para magkaroon ng manual recount, kailangan munang maghain ng electoral protest. Kailangan pa raw ng batas para sa manual recount at dagdag budget dahil sa honoraria ng mga gurong magmamano-mano ng bilangan. Nagsimula naman na raw ang random manual audit na required ng batas kung saan mano-manong bibilangin ang boto sa piling presinto at pagtutugmain sa naimprentang election returns. Muli rin iginiit ng COMELEC na walang dagdag bawas sa boto kasunod ng mga umano'y discrepancy sa partial and unofficial count. Hindi po nagsusumo total ang COMELEC. Wala rin po kaming ranking sa lahat ng mga kandidato. Bawal po namin gawin yon. Kung may nagbago man ng numero o yung boto na nakuha, ay hindi po sa amin galing. Ang ending, ito po ay binasura ng COMELEC. Kawawa naman talaga si Apollo Kibuloy, mga kapatid. Ano po masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like po ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel sa Factbusters PH. Kaya huwag maniwala sa sabi-sabi. Check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Caborno. At ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po. At kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Caburnok. At abangan nyo si Caburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless!